Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay umaasa sa inyong SSS pension bawat buwan, pakinggan ninyo ako ngayon ng maigi dahil ang video na ito ay para sa inyo. Hindi ito isang basta-basta na balita. Ito ay isang bagay na direktang makakaapekto sa inyong bulsa, sa inyong pamilya at sa inyong kapayapaan ng isip. Ngayong Hunyo, 26, maraming seniors ang tumawag sa SSS hotline. Marami ang pumunta sa opisina at marami pa ang nagtatanong sa kanilang mga anak. Bakit hindi pa dumadating ang aking pensyon? Bakit iba ang halaga ngayon kumpara nung nakaraan? Bakit may sinasabing batch 1 at batch 2? At ano ba talaga ang pagkakaiba nito? At higit sa lahat, totoo bang may pagtaas ng pensyon ngayong 26 o panganib pa ba kaming makatanggap ng mas mababa kaysa dati? Mga mahal ko, huwag kayong mag-alala. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Simple, malinaw at tapat para ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo at nagpapaliwanag ng walang takot at walang lihim. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil may mga detalye sa huling bahagi ng video na ito na maaaring makapagligtas sa inyong daan-daang piso o kahit libo-libo na halos mapunta sa maling lugar. Una sa lahat, pag-usapan natin ang batch 1 at batch ng SSS pension payment ngayong Hunyo 26. Alam ninyong lahat na ang SSS ay matagal nang gumagamit ng sistema ng pagpapadala ng pensyon ayon sa inyong SSS number o araw ng kapanganakan. Ngunit ngayong taon may bagong pagbabago sa schedule na nagdulot ng kalituhan sa maraming pensyono. Ang batch 1 ng Hunyo ay sumasaklaw sa mga miyembro na ang kanilang SSS number ay nagtatapos sa digit na 1 hanggang 5 o ang kanilang araw ng kapanganakan ay nasa unang kalahati ng buwan. Iyon ay mula ika-1 hanggang ika-1. Para sa grupong ito, ang itinakdang araw ng pagpapadala ng pensyon ay nagsimula noong ika-5 at ika-1 ng Hunyo 2, 26 depende sa paraan ng pagtatanggap kung bank transfer o mid-length account o bayad sa bayad center. Ang batch 2 naman ay para sa mga SSS number na nagtatapos sa 6 hanggang 0 o ang kapanganakan ay ika-6 hanggang katapusan ng buwan. Para sa grupong ito, ang release date ay nasa 1 hanggang 2 ng Hunyo. Ngunit at ito ang mahalagang bahagi, maraming miyembro ang nakaranas ng pagkaantala dahil sa bagong digital verification system ng SSS na sinimulan nila ngayong 26. Kung ang inyong account sa bangko ay hindi pa na-update o nakalink sa inyong SSS ID, maaaring may araw o 2 pagkaantala ang inyong pensyon. Kaya naman kung hindi pa kayo nakatanggap ng bayad sa inaasahang petsa, huwag agad magpanik. Ngunit huwag ring mag-antay ng walang aksyon. Kausapin ang inyong bangko o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para ma-verify ang inyong account status. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking tanong. Totoo bang may pagtaas ng SSS pension ngayong? Ang sagot ay oo, ngunit may kondisyon. Noong nakaraan, pinalaki ng SSS ang minimum pension sa pamamagitan ng Republic Act 11.1 o ang Social Security Act of 2.1. Ngunit ngayong 2.6 ang bagong adjustment ay hindi uniforme para sa lahat. May 3 grupo ang SSS pagdating sa pagtaas ng pensyon. Ang unang grupo ay ang mga pensyado na nagretiro bago mag-B2. Sila ang malamang na makakakita ng pinakamalaking pagtaas na maaaring umabot sa dagdag na PH, 000 hanggang PH, 5 bawat buwan. Depende sa kanilang bilang ng naiambag na taon sa SSS. Ang pangalawang grupo ay ang mga nagretiro mula 222 hanggang 2,24. Sila ay makatatanggap ng mas katamtamang adjustment na nasa pagitan ng 5 piso at PH, 000. Ang ikatlong grupo naman ay ang mga bagong retirado mula 2.25 pataas. Ang kanilang pensyon ay nakakompute na sa bagong formula kaya ang pagtaas ay minimal o wala na dahil nasama na ang adjustment sa kanilang computation. Ngunit may isang bagay na kailangan ninyong malaman. Ang pagtaas na ito ay hindi automatikong lilitaw sa inyong account ng walang abiso. Kailangan ninyong i-verify sa SSS portal o sa inyong SSS branch kung ang inyong pension record ay na-update na para sa 26. Ang ilang miyembro ay nakakuha pa ng ibaong bayad. Tinatawag itong catch-up payment na sumasaklaw sa mga buwan na hindi pa nakukuha ang tamang adjustment. Kaya kung makakita kayo ng mas malaking deposito kaysa karaniwan ngayong Hunyo, huwag kayong magulat.
Baka kaya naman yon. Ngayon, pag-aralan natin ang aktwal na halaga ng SSS pension ngayong 26 para mas malinaw ang inyong inaasahan. Para sa isang miyembro na may 120 buwan o taon ng kontribusyon at may average monthly salary credit na 10,000 piso ang pensyon ay nasa pagitan ng 4,000 at 5.5 bawat buwan. Para sa may 2 taon ng kontribusyon at mas mataas na sweldo ng PAUP average, ang pensyon ay maaaring umabot sa PH hanggang PH bawat buwan. At para sa mga miyembro na may 3 taon o higit pa ng kontribusyon at mataas na salary credit na 25,000 pataas, ang pensyon ay maaaring maabot ang 15,000 piso hanggang 18 bilyong piso. Bawat buwan kasama na ang mga applicable na adjustments. Tandaan na ang SSS pension ay computed gamit ang 3 formula at ang pinakamataas sa 3 ang ginagamit para sa inyong benepisyo. Ang una ay PH3 plus 20% ng average monthly salary credit plus 2% ng average monthly salary credit para sa bawat taon ng kontribusyon na higit sa 10 taon. Ang ikalawa ay 40% ng average monthly salary credit. Ang ikatlo ay ang minimum pension na para sa mga may 10 hanggang L taon ng kontribusyon at 24.4 para sa 20 taon pataas. Kung hindi ninyo alam kung alin sa 3 ang ginagamit para sa inyo, huwag mahiyang magtanong sa SSS. Ito ang inyong karapatan, ang malaman kung paano kinukwenta ang inyong pensyon. Pag-usapan din natin ang isang bagay na madalas na hindi napapansin ng maraming seniors, ang tinatawag na clawback o posibleng bawas sa pensyon. Oo, maririnig ninyo ito ng tama. May mga sitwasyon kung saan ang SSS ay maaaring bawasan ang inyong pensyon o humingi ng refund. Una, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at nagbabayad ng SSS contributions bilang employed o self-employed member habang tumatanggap na ng retirement pension, maaaring isuspend ng SSS ang inyong pensyon sa ilang kondisyon. Partikular na kung kayo ay wala pang 65 taong gulang. Pangalawa, kung may naging error sa inyong record at na-overpay kayo ng SSS sa nakaraang mga buwan, maaari nilang i-offset ito sa inyong susunod na bayad ng walang abiso minsan. Kung mapansin ninyo na ang inyong pensyon ngayong Hunyo ay biglang mas mababa kaysa dati, huwag agad akalaing error ng bangko. Posibleng may offset na nangyayari. Tumawag sa SSS hotline sa AP5 o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at humingi ng pension computation breakdown. Ito ang inyong karapatang malaman ang bawat sentimo ng inyong bayad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakatagong benepisyo na hindi alam ng maraming senior. Bukod sa monthly pension, ang mga SSS pensionado ay may karapatang sa ilang karagdagang benepisyo na madalas hindi nila nakukuha dahil hindi nila alam na meron pala. Una, ang ika-month pension. Ito ay ibinibigay tuwing Nobyembre o Disyembre at katumbas ng isang buwang pensyon. Ngunit may mga pensyado na hindi ito natanggap dahil hindi updated ang kanilang contact information sa SSS. Pangalawa, ang funeral benefit. Kung may miyembro ng pamilya kayo na namatay at siya ay isang SSS member din, maaari kayong mag-claim ng 000 hanggang 000 bilang funeral assistance. Pangatlo, ang sickness at disability benefits. Kahit pensyado na kayo, kung kayo ay nagbayad pa ng SSS contributions sa nakaraan bilang voluntary member bago mag-retire, maaari pa kayong mag-claim ng sickness benefit sa ilang sitwasyon. Ipaalam ito sa inyong mga anak o apo para hindi mapabayaan ang mga benepisyong ito. Ang isa pang mahalagang paksain ay ang buwis o tax implications ng inyong SSS pension. Ang magandang balita ay ang SSS pension ay hindi kasama sa taxable income sa Pilipinas ayon sa National Internal Revenue Code. Ito ay exempted sa income tax. Kaya kung ang inyong bangko o sino man ay nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng buwis sa inyong SSS pension, iyan ay mali at dapat ninyong itanong at ipagalit. Gayunpaman kung kayo ay tumatanggap ng iba pang kita bukod sa SSS pension tulad ng upa sa lupa, dividends o iba pang negosyo, ang mga ito ay maaaring taxable at kailangan ninyong ipaalam sa BIR. Ang pension mismo ay safe at tax-free. Para sa mga gustong i-maximize ang kanilang retirement income, narito ang ilang praktikal na estratehiya.
Una, kung hindi pa kayo nag-a-apply ng SSS pension at malapit na kayo sa 65 taong gulang, pag-isipan ninyong antayin hanggang 65 bago mag-apply. Dahil ang pension computation ay nagiging mas mataas at mas maraming taon na ang inyong na-compute na contributions. Pangalawa, kung may asawa kayo na hindi nakapag-contribute ng sapat sa SSS, tiyakin na sila ay registered bilang dependent para makakuha ng dagdag na 10% ng inyong pensyon bilang dependent spouse benefit na maaaring dagdag na 500 piso hanggang 5 piso bawat. Depende sa inyong pension amount. Pangatlo, suriin kung kayo ay may unenrolled na contribution sa SSS. May mga miyembro na ang ilang taon ng kontribusyon ay hindi na post sa kanilang record dahil sa clerical error ng employer noong nakaraan. Ang pagkuha ng inyong SSS contribution record at pag-verify nito ay maaaring dagdag na ilang taon ng credited service na nangangahulugang mas mataas na pensyon. Para sa mga may plano na pumunta sa SSS office ngayong Huno, narito ang ilang tips para makatipid ng oras at lakas. Una, mag-book ng appointment online sa SSS website o sa may tuldok SSS portal bago pumunta. Ito ay nakakatipid ng oras na paghihintay, lalo na sa mainit na panahon. Pangalawa, magdala ng 2 valid IDs. Ang UMID card ang pinaka-preferred kasama ng isa pang ID tulad ng voter's ID o passport. Pangatlo, magdala ng photocopy ng inyong bank passbook or account details para sa account updating. Pangapat, kung hindi kayo makakarating sa SSS office dahil sa kalusugan o distansya, maaaring pumunta ang inyong authorized representative na may special power of attorney at valid IDs ng 2 sa inyong panig. At ikalima, huwag mahiyang magtanong. Ang mga empleyado ng SSS ay naroon para sa inyo at ang bawat tanong ninyo ay mahalaga. Bago natin tapusin ang video na ito, nais kong bigyan kayo ng isang mahalagang paalala. Kayo mga seniors na nagtatrabaho ng maraming taon, nagbayad ng kontribusyon ng walang preklamo at ngayon ay nararapat na sa inyong tigang na benepisyo. Kayo ay hindi lamang mga numero sa sistema ng SSS. Kayo ay mga buhay na patunay na ang pagsasakripisyo ay may gantimpala. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagsisikap. Kaya naman huwag kayong mahiyang iangat ang inyong boses kapag may kulang o mali. Huwag hayaang ang pagod o kahihiyan ang hadlang sa pagkuha ninyo ng lahat ng inyong nararapat. Ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo at dapat ninyong matanggap ang bawat sentimo nito sa tamang oras, sa tamang halaga ng walang alinlangan at walang pagkaantala. Kung natutunan kayo ng kahit isang bagay sa video na ito, pakiusap na ibahagi ito sa inyong mga kapamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay na seniors. Maraming matatanda ang nangangailangan ng impormasyong ito, ngunit wala silang access dito. Isang share mo lamang ay maaaring makapagbago ng buhay ng isang tao. At kung may mga katanungan kayo, ilagay ninyo sa comment section sa ibaba. Sasagutin namin ang bawat isa. Salamat sa inyong pakikinig at ingat palagi mga mahal naming seniors. Mahalaga at ang inyong kinabukasan ay nararapat na maging maayos at masagana. M.